The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya pa ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment. Ang segment na ito ay pinamagatang ang sagot ng Biblia. Portion po rin po ito ng kabuang palatuntunan natin ang kabanal-banalan. Kaya aanyaya po namin ang inyong partisipasyon sapagkat dito po ay laang bahagi para po sa ating mga listeners, sa ating mga social media followers na kayo po ay matugunan ang inyong mga katanungan na ipinopost nyo o ipinapadala dito po sa ating mga social media pages at maging dito po sa ating messenger o yung pong text messaging system. And by the way, ibig natin yung i-announce din, i-promote sa inyo ang iba nating mga pagpoprograma. Bukod po mismo itong pagpoprograma natin na inyo pong natutunghayan. Sa himpilang DWBL 1242, matagal na po tayo sa himpilang ito sa AM band. Kami po ay inyong mapakikinggan Monday to Friday, 7:30 to 8 in the morning. Kaya sama nyo po kami sa inyong paglalakbay, buhayin nyo lamang po sa inyong talapitan. Every day yan, Monday to Friday, 7:30 to 8. Blessed day po yan. Sa YouTube and sa Facebook o sa Meta, ito po ay napakikinggan ng mas maaga, 6 to 6:30 ng umaga. Ito na pong inyong nasusubaybayan. Every Sunday po yan ang sagot ng Biblia sa ganap na ika-4 hanggang ika-5 ng hapon. Samantala, yung iba nating pagpoprograma, every Sunday on The Climb, 7 to 7:30 ng gabi. Likhawit, pagkatapos po nung The Climb, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 yan. And Full Life, Tuesdays and Fridays. Samantala, ang segment na ito ay may early na pagtatanghal. Every Saturday po yan, 7 to 8 in the evening. Ang ating pong text lines ay ang mga sumusunod. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ating website ay mostholychurch.com. At yun naman pong ating social media pages ay ang mga sumusunod. Sa Meta or Facebook, MHC Media. Yan po i-type nyo sa search bar. MHC Media and ang Kabanal-Banalan. Ang Kabanal-Banalan. Sa YouTube or YouTube naman, The Most Holy Church. Yan po ang ating YouTube channel. At ating pinagmamalaki din na renovated na po itong ating punong tanggapan. Number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. So sa mga nagagabi po sa Maynila, welcome po kayo bumisita dito sa ating dako o opisina po ng Kabanal-Banalan Iglesia. At ibig namin introduce sa inyo, of course, ang ating kinagigiliwang anchor nitong ating palatuntunan, ang kapatid na Yushel, kapatid na Danilo S. Francisco, kasama po sa paglilingkod na ito, ang inyong kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At salamat din po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, sa patuloy po ninyong pagbibigay ng pagkakataon para kami po ay makapaglingkod sa inyo. At siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na gumagabay sa atin upang sa pamamagitan ng Biblia ay matugunan ang inyo pong mga katanungan. Magpapasimula po tayo.
Narito po ang unang katanungan. Meron bang pangalan ang Amang Diyos? Maganda ang tanong to. Napaka-importante ho. Meron bang pangalan ng Amang Diyos? Meron po. At yan ayon sa atin pong mababasang nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Narito po, Exodo 3 at 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, Ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ko sa inyo ni ako nga. Yan. Napakalinaw po niyan na talagang yan pahayag na tuwiran ng ating Panginoong Diyos. Na alam nating ang Panginoong Diyos na yan ang ating Ama o ating Amang Diyos. Kaya pinakikilala po niya ang kanyang sarili na siya si ako nga. So dito, mapapansin mo natin, sa wikang Tagalog po yan, syempre. Pagka Sasabi po natin. sa English. Opo. Sa English, at hango po yan sa wikang Ebreo, yun yung bantog o pamosong kilala sa tawag na four-lettered word o tetragrammaton. Dun sa original na salin, yung 4 letters lang ang nakalagay ho doon. Ang pagbasa po ng Ebreo ay mula kanan papuntang kaliwa. Sa kanila, yung 4 letters na yon ay nire-representa, o yung pangalan nire-representa ng 4 na letra. Ito nga ho yung YHWH o sa bigkas o sa wikang Ebreo, Yod, Hey, Vav, Hey. O pag pinagsama, yung pinaniniwala ang wastong pagbigkas nito ay Yahweh. So yun yung base sa Biblia na alam po natin na siyang tanging batayan natin para masagot ang ating mga katanungan. Kaya yung salitang yon, kung sabihin sa Tagalog, ako yaong ako nga. Ako si ako nga. I am. Opo. Ngayon, sa original niyang ginagamit natin as a proper name. Ika nga. Importante ho kasi, syempre, para tayo ay magkakilanlan. Tayong dalawa, halimbawa, hindi tayo magkakilala before. Hindi ko alam ang inyong pagkatao. I have known you ever since na si Ginoong Danilo Francisco. Kung nakilala ko kayo, kung sino kayo, yung karakter na Ginoong Danilo Francisco, nakilala natin sa pangalang kapatid na Yusiel. Opo. Ganun din ang Diyos. Siyempre, He introduced Himself. Nagpakilala siya sa gayong pangalan sa wika na naintindihan ng mga kausap niya, mga Ebreyong, mga Israelita. At sinabi niya yun kay Moises, bagaman yun din ang sinabi niya kahit kay Abraham na nauna sa kanila. Opo. So yun po. Yun ho ang pangalan ng ating Amang Diyos. Ang pangalang Yahweh. Ito ho, itong isa pang tanong, kapatid na Yusiel, na minsan nami-misinterpret ho talaga ito itong tugon ng Biblia. Literal bang dukitin ang mata kung nakapagpapatisod ayon sa Marcos 9:47? Basahin natin kung bakit ba sinabi ng ating Panginoong Diyos yan, ng Panginoong Kristo Jesus nung siya pumarito. Ganito po sa mismong talata. At kung ang mata mo'y makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Yan. Kung atin pong uunawain ang salitang yan ng ating Panginoong Diyos, napakahalaga po talagang yan maintindihan natin. At masasabi po natin hindi yan literal. Dahil pagka po yan ay tinanggap nating literal sa ating buhay, palagay ko maraming mawawala ng mata sa mga tao sa mundong ito. Dahil madalas po talaga itong ating mata, pagka may nakita, kaagad na humahatol, nagbibigay ng pakahulugan, buti ng buti kung tama, mas madalas pa mali. Opo. Kaya nagkakasala, gaya ng nakapagpapatisod, ibig sabihin po nun gaya ng yun ng
nakapipigil sa kanya para siya makarating doon sa mithiin niya na maging karapat dapat sa Diyos o sa mga pangako ng Diyos. Nalilisak, nadudulas, kaya Opo. tiso din, napapatid. Mhm. So hindi nakalalakad ng diretso, ika nga, Opo. ng matwid sa harap ng Panginoon. So balikan natin ito, no, kapatid na Yushel. Literal ho ba yun? Hindi po literal. Ang kasing kahulugan po niyan, yung sinabi rin ni Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo sa unang Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Yan ang talagang kahulugan nun. Sabi ni San Pablo, sinusupil ko ang aking sarili. Kung kailangan, hinahampas ko. Ibig sabihin, talagang lahat ng paraan para masupil niya yung sarili niya, para madisiplina niya, ginagawa niya. Kaya, hindi naman literal na paghampas. Talagang lahat ng pwede niyang magawa para mapigilan ang kanyang sarili sa pagkakasala, yun ay kanyang ginagawa. At ang isang pagbibigay niya ng halimbawa sa bagay na yon nung sumulat siya sa mga taga-Kolosas. 3 at 5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap at katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Patayin. Paano ba papatayin yung mga sangkap ng katawan na yan? Literal na naman ho ba? Mhm. Ang pagpatay ho kasi ibig sabihin, pigilan. Pag pinatay mo, pinahihinto mo. Di ba? Huwag mo hayaang manaig. Parang yung ilaw. Patayin mo nga yung ilaw. Hindi Ibig naman sabihin nun. sasaksakin yung ilaw. No? Oo. Patayin mo turn yung off. gripo. Opo. Turn off din. Opo. Hindi ho kill. Ika nga sa English. Yung kasing kahulugan. Patayin, huwag itulutan nga na ito ang manaig. Magpatuloy. Opo. Sa iyong pagkatao, wala namang sariling isip yung mata. Siyempre, wala namang sariling isip yung kamay. May mga ganyan Opo. na parang nakikita niya kumikilos ng kusa ang aking kamay. Parang independent sa isipan mo na nagpapasya siya sa kanyang sariling mga gawa. Putulin ko na lang to. Hindi ho ganun, mga kaibigan. If that is the case, marami siguro papasok na sa langit na putol-putol ng maraming bahagi ng katawan. Dahil lahat tayo may mga ninanasa, may mga desires. Nakikita ng ating mga mata, gustong tangnan ng ating mga kamay. So let's not take it literally, kundi sabi nga na Yushel, batay sa Biblia, ito'y pagsupil o pagdidisiplina din sa atin. Opo. Ano po? Kaya halimbawa, pag nakikita mo yung kapitbahay mo, naha-high blood ka, doon ka palagi nakatingin, siya palagi pinagmamasdan mo, maha-high blood ka nga niyan hanggang sa madali buhay mo. Opo. Talagang ibig sabihin nun, naha-high blood ka pala pag nakikita mo, di wag mong tingnan. Pag napupunta ka ron, sumasama ang pakiramdam mo. Pag nakita mo, di wag kang pumunta ron. Di ba? Umiwas na lang. Huwag na, itanggalin mo yung paningin mo doon. Huwag mo nang tingnan. Kasi may epekto sa'yo Di ba? Yung mga ganong bagay. Bawa, sabihin na natin ngayon, maraming tukso na nakikita. Lalaki nakikita ng babae. Pag nakakitang natutukso siyang mag-isip tungkol sa kanya, kung yun ang kahinaan mo, kahinaan mo, hindi, ipikit mo yung mga mata. Okay. O iiwas mo na talaga outright. Hindi lang mata mo, yung buong pagkatao mo. Ikaw mismo ang aalis. Di ba? Iwasan mo na yung mga ganong sitwasyon. Alam mo nang ganon ang sitwasyon doon. Doon ka pa magpupunta. Hindi mo nasusupil. Hindi mo napapatay ang masamang nasa. Hindi lang ng mata mo, kundi ng buong katawan mo. Opo. Salamat po. At sana po nakatulong kami sa pag-unawa ng napakahalagang bagay na ito na sinabi at ipinahayag ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kasunod po, kapatid na Yushel,
may kaligtasan ba ang mga taong namatay na mabuti? Ba kung pa lang sa tanong, kita na natin, ba logic. Opo. Dapat may kaligtasan ho yan. Pero siguro ating sangguniin ng Biblia, no? Opo. Kung alin yung tinutukoy niyang mabuti rito na sapat para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Basahin natin. Ito sa Roma 2:14 hanggang 15. So, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Meron po talagang mga taong ganyan na hindi alam kung ano ang kautusan ng Diyos, kung ano katwiran ng Diyos. Hindi alam yung tungkol sa church. Hindi alam kung sino ba talaga ang Diyos. Basta ang alam nila, may Diyos at sa ganang kanilang sarili, hindi sila nang aapi, nangaargabyado ng kanilang kapwa at talagang sinisikap nilang maging matwid ayon sa kanilang nalalaman. Hindi po hahatulan ng Diyos yun. Base sa kautusang alam natin, dahil hindi nila alam yung kautusan. Hindi po katulad dito sa mundo, hindi mo pwede ikatwiran na hindi mo alam yung batas. Opo. Hindi mo alam yung NCAP. Yung NCAP, NCAP, no? Opo. Non-contact apprehension, ano? Opo, no contact program. No contact apprehension. Hindi pwede idahilan. Opo. May kasabihan niya sa usaping legal, yung ignorance of the law. Excuses no one. So, hindi pwedeng ikatwiran mo sa humuhuli sa'yo na hindi mo alam ang batas. Opo. Pero sa Diyos? Makatwiran pa ho ang Diyos eh. Opo. Dito, ang assumption o presumption dito na hindi mo kasi alam. O kaya hindi mo inabot yung pag-iral ng batas na yun, ipinapatupad niya. Baka ipinanganak ka na nasa isang lugar na liblib at wala ka talagang kalinangan sa nasabing mga utos. Anong sabi? Ikaw ay nalilibid o nasasakop ng kautusang nakaukit sa puso ayon sa budhi. Kasi nga, tayo nilikhang mga tao, tayo may mga kaluluwa, binigyan tayo ng kaalaman para madistingge kung ano ang mabuti at masama, kung ano ang moral o immoral. Inherent sa atin yan. Mga kaibigan, kahit hindi ho nakapagbasa ng Biblia, alam mo kung ano yung dikta ng yung konsyensya, kung ano yung makabubuti. Siyempre, natural. Pag sinaktan ko kayo, nampas ko kayo, mabuti ba yun? So kahit walang nakasulat sa Biblia, normal na sasabihin ko sa loob-loob ko, ay mali yata yung nagawa ko. Di ba? Meron kang batas na sumasakop kahit walang written law na nababasa ka. At meron pa talagang mga tao hanggang sa kasalukuyan na ganyan ang kalagayan. Yung mga hanggang ngayon sa kawayan pa nagluluto. Opo. Ang pinakapansin din ng apoy pinagkiskis na bato. Meron pa talagang ganyan hanggang sa kasalukuyan. So, yun walang nadidinig na balita, kundi yung balita ng ibon. O kaya yun ng... Uni. Opo. Totoo po yun. Yeah. Opo. So, meron talagang gano'n. So, yan, walang alam tungkol sa Biblia, sa kautusan ng Diyos. Pero, merong nakatanim sa kanilang kalooban na may isang Diyos sa langit na lumalang sa kanila at base sa kanilang nalalaman sa udyok ng kanilang puso ay gumagawa po sila. At kung yon sa harap ng Diyos ay nauuring mabuti, ang mga gayon po ay doon mismo hahatulan ng Diyos o pagpapasya ng Diyos. Diyos ang makapagsasabi at sinasabi ng Biblia kung sila po ay nararapat o hindi sa kaligtasan. Kaya meron pong mga tao na magiging karapat-dapat sa kaligtasan kahit hindi po nila nadinig ang aral ng Panginoon. At yan binigyan din ng Panginoon ang siya pumarito. Basahin po natin. San Juan 15 at 22. Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila,
ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Dapat ngayon wala na silang madadahilan sa kanilang kasalanan. Yan. Pag hindi mo alam ang batas, hindi mo alam ang utos ng Diyos, yung totoo lang, yung sa puso mo. Alam naman ng Diyos yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, hindi ko po alam. Yung pala alam mo. Hindi mo pwedeng paglihiman ng Diyos. Pero pag nakita ng Diyos, hindi mo talaga alam. Hindi ka niya hahatulan o hindi ka nagkakaroon ng kasalanan sa kautosang sinasabi ng Panginoon. So, yan. Makatarungan ng Diyos. Unlike Opo. sa tao kasi hindi aplikable sa tao kasi yun yung Opo. ignoratia, leis, nemihem, exclusat. Yun yata Latin term sa ignorance of the law, excuses no. Sa Diyos ay hindi gayon. Oh? Kung hindi mo alam ang aplikabling batas o kautusan na para maligtas kayong likas na kautusan, natural law, na nakatanim sa iyong puso. Ano po? Kaya merong awit maswerte yung bulag no? Maswerte yung pipi. Di ba? Awit tungkol sa baliw. Sa Metro Pop po yata yan. Ginoong Basil Valdez, alam na alam ko. Kung tama sabi ko, maganda yung awit na yan. Maigi pa ika. Ganon. Mas panal pa siya kaysa dun sa taong nakaalam, hindi naman sinusunod. Siya po yung makasalanan. So, salamat po at tulungan tayo ng Panginoon sa mga bagay na ito. Pakinggan po natin ang isang awitin. Ito po ay isang staffer po natin ng ang Kabanal-Banalan, and he also is the coordinator, leader po ng Mana Choir dito po sa Timog Katagalugan. Siya po ay si Brother Angelo, Mike Angelo Eusebio, sa kanyang awiting, Pagsubok ay Kailangan. Kapayapaan po sa lahat ng taga-subaybay namin sa programang Ang Sagot ng Biblia. Brother Mike Angelo Eusebio po, isang Choir of Zion member sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Maglilingkod po sa inyo through original music sa loob ng aming church na tinatawag na likhawit. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nasusukat sa magagandang bagay na natatanggap natin, kundi lalo na po sa mga pagsubok na kanyang pinapahintulot. Sa gitna ng hirap, lungkot, at mga tanong sa buhay, nariyan ang Diyos. Hindi para tayo'y parusahan, kundi para hubugin, palakasin, at ipadama kung gaano niya tayo kamahal. Minsan, ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig ay hindi natin nauunawaan, ngunit sa pananampalataya, natutuklasan natin ito pala ang daan patungo sa mas malapit na ugnayan sa Kanya. Isang paalala rin po na sa bawat pagsubok, nariyan ang Diyos. Nagpaparamdam ng Kanyang wagas na pag-ibig sa atin. Kaya pakinggan niyo po ang likhawit na Pagsubok ay Kailangan. Ang lahat ng mga bagay, Amang Diyos ang nagpabantay. Matiyag kang inihanda sa ating mabuting gabay. Buhay ay naging makulay. Ikaw ay pagwiwikaan mga masasamang bagay. Kukutiyain isasakdal, sa buhay idadarang, dahil kabanal, banalan.
Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Magalak, magsayang tunay, ikaw ay pahihirapan. Hanggang ikaw ay mamatay, ito ang daan ng buhay. Tahakin mong mayroong katapangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Pagsubok ay kailangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ng Diyos sana'y masilayan. Sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging sakdal, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay Oo nga naman, no? Kailangan talaga. Kailangan. Pagsubok. Kasama yan sa buhay kahit nga wala sa pananampalataya. Pero lalo nang nakatutulong sa naglilingkod. Yung pagsubok, kaya tinatanggap, niyayakap ang pagsubok ng buhay. Kaya depende rin yan sa nakakaranas kung paano niya tinatanggap ang pagsubok. Pagpalay po kayo, kapatid na Angelo, at kayo na nakararanas ng iba't ibang pagsubok. Kasalanan ba sa Biblia? Biblikal ng tanong. Ang mag-asawa sa hindi kapananampalataya? Hindi po. At yan may mga batayan tayo na hindi naman ipinagkakasala ang pag-asawa ng hindi kapananampalataya. Unang Korinto 7:12. Datapwat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya at kung kalooban niyang makipamay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. 13. Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Oh, yan.
Kasi meron talagang mga sitwasyon na yung kapatid nakapag-aasawa ng hindi kapatid. Meron naman, nung makilala ang iglesia, may asawa na hindi kapatiran. Kaya hindi pwedeng ibawal sa panahong Kristiyano yung pag-aasawa sa hindi kapananampalataya. Kung maiiwasan, mas mabuti. Pero kung nandun na sa ganong kalagayan, hindi po naman na nararapat hiwalayan, hindi rin po ipinagbabawal. Opo. Ayon kay Apostol Pablo. Kahit once upon a time, baka merong argumento dyan, bawal daw talaga. Noon. Noon yun. In the long run, pinayagan na rin. Hindi sa ipagkakasala. Merong isinasaalang-alang ho kasi ang Panginoon kasi baka mailigaw ng ibang Diyos. Kaya yun ay gaya ng ipinagbawal sa kanila. Pero in the long run, alam natin, yung lola ni David, si Ruth, Moabita po yun. Meron pang nailaang aklat na ipinangalan sa kanya. Moabita po yan na napangasawa ni Boaz. May mga instansya na talagang pupwede. At lalo na sa panahon Kristiyano. Sinabi dito, hanggat maaari talaga kapananampalataya. Pero hindi ito grounds. Kasi ang tanda ko sa ibang reliyon, ganun hindi pwede sila ikasal unless pareha sila ng pananampalataya. Policy nila yun. Sa ganang atin, pwede naman. Huwag lang ho siyang padadala doon sa pananampalataya ng iba. Kung baga maaari, siya pa ang manghikayat. Yung sumasampalataya, siya ang mangumbinsi, humikayat doon sa hindi sumasampalataya na maniwala o sampalatayanan ang kabanal-banalang iglesia. Opo. Kaya sa Biblia, hindi po ibinabawal yan. Hanggat maaari, iwasan, pero hindi po isang kasalanan ang pag-asawa ng hindi kapananampalataya. So, salamat po. Ano ang una na dapat na pinapahalagahan ng taong nabubuhay? Magandang tanong ito. Yan, maraming kondensyon, maraming mga points of view. Ika nga. Sangguniin natin ng Biblia tungkol dito, no, kapatid na Yusel. Ano una na dapat na pinapahalaga ng taong nabubuhay? Basahin natin. Ayon sa isang matalinong tao na nabuhay dito sa mundo. Basahin natin. Ecclesiastes 12 at 13. Narito, mga kaibigan. Itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan. Gaya po ng ating nalalaman, ang nagpahayag niyan ay isang matalinong tao, kilala sa buong mundo ng kanyang panahon. Yan si Haring Solomon. Sabi niya, lahat ay nadinig. Kasi yan ang tinaguriang talagang nung panahon niya kahanga-hanga. Di ba? Nagsasaliksik, nag-oobserba, kahit nga ho yung langgam at yung behavior ng tao magkasama, isang lalaki, isang babae, maging yung kilos ng ahas. Di ba? Inoobserbahan niya. Kaya after ng kanyang observations, ito yung conclusion. Kaya nga nakalagay, ito ang wakas ng bagay. Para sinasabi niya, I therefore conclude. Kahit ano pa ang iyong nalalaman, ano pa ang iyong narating sa mundong ito, isa lang ang lundo ng dapat ay pangunahin sa binabantayan ng tao sa kanyang buhay na pinahahalagahan niyang unang-una. Yan po ang maingatan sa puso, ang takot sa Diyos na lumalang sa Kanya, at kung ito'y nasa Kanyang kalooban, sundin niya ang mga utos ng Diyos dahil dapat niyang kilalaning ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya pag tinatanggap ng tao sa kanyang buhay na ang pagsunod sa Diyos o paglilingkod sa Diyos ay buong katungkulan, hindi pwedeng hindi ito priority. Tama ho kayo. Eksaktong term. Yun ang priority. Yung tanong, anong pahalagahan natin? When we say pagpapahalaga, pinaprioritize. Opo. Uunahin natin yung tungkol sa paglilingkod, pagkatakot o yung divine
fear. Opo. In God, reverential fear sa Diyos. Yun ang unang-unang dapat na pangunahin sa ating mga tao. At yan po hindi sa matalino lang, sa mayaman lang, Opo. sa mahirap lang. Sa lahat ng tao yan na nilalang ng Diyos. Kung tayo naniniwalang tayo'y tao, dapat tanggapin natin sa ating sarili, sa ating buhay, na tungkulin nating pangunahin ang maglingkod sa Diyos. At alam po ba ninyo, yan din ang binigyang diin ng Panginoong Kristo Jesus nang siya'y pumarito sa sanlibutan? Opo. O basahin po natin. Mateo 6:33. Narito po mga kaibigan, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Pagka binasa natin yan sa ibang version, halimbawa sa Magandang Balita, Biblia o Tagalog Popular Version, ang sinasabi po dyan, ayan. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yan ang sinasabi, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos o ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Paano ba tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos? Siyempre po, susundin natin yung gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, yun yung mga iniuutos niya na dapat natin gawin. Kaya yan ang higit sa lahat. Ibig sabihin ang higit sa lahat, pangunahin sa ating buhay. Kasi po, maraming pinagkakaabalahan ng tao. Kahit nang pumarito ang Panginoon, nakita niya yan. Ang laging nasa isip ng tao pagkagising pa lamang sa umaga, ano ang kanyang kakanin, ano ang kanyang iinumin, ano ang kanyang daramtin, mga bagay na ukol sa laman, hindi po inuuna ang para sa ikalulugod ng Panginoon. Kaya noon pa, hanggang sa siya pumarito at nananatili hanggang sa kasalukuyan, kahit po kami, yan ang aming nais na bigyan diin sa puso nating lahat. Unahin natin ang para sa Diyos dahil yan ay napakahalaga. Dahil yan ang unang-unang dahilan kaya tayo patuloy na binubuhay ng Panginoon. Kung sumasampalataya tayo na talagang ang Diyos pa rin hanggang ngayon ang nagbibigay sa atin ng buhay, tanggapin nating pangunahin sa dapat nating pinahahalagahan ang makapaglingkod sa Kanya sa anumang sitwasyon. At alam po ninyo, pagka hindi naging gayon ang ating pananaw, napakaaba ng ating kalagayan ayon po kay Apostol Pablo. Unang Korinto 15 at 19, narito po mga kaibigan. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Di ba, kapatid na Gabriel? Pagka hindi natin naiayos nga ang ating pananaw, yun ang wika ni Apostol Pablo, hindi po yan sa amin, no personal na opinion lamang. Pagka hindi yan ang naging pangunahin para sa atin, kahit na anong yaman pa ang naipon natin, kahit na anong talino pa ang naabot natin pag-unlad sa ating buhay kaysa ibang mga tao, ngunit wala tayong priority tungkol sa paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Opo. Ang sabi ng Apostol Pablo, kawawa, kahabag-habag ang gayon tao. Pinaka-kaawa-awa. Opo. Pinaka-kawawa. Kasi akala ng tao, ang kawawa ay yung mga nandun sa, sabi ng mga politiko, nasa laylayan. Opo. Pero pag lumalabas dun sa butas ng imburnal, nabibigyan. May mga insidente dito sa Makati. May lumabas lang na babae, nakatira sa ilalim. No? Biglang may 80,000. Di ba? Hindi, kawawa pa rin yun. Ibig sabihin, nasa laylayan sila. Pero kung iahanay sa yung spiritual na pagtingin para sa kanila, sa paningin ng Diyos, nasa sila yung parang lumilitaw na nasa laylayan kung hindi nila binibigyang pansin ang paglilingkod sa Diyos. Opo. Pero meron pang mas kaawa-awa yung mga tao
na walang puwang sa isip, sa kalooban, na bigyang lugod ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya wag nating papayagan yon bilang mga tao sa mundong ito. Dahil alam naman natin, sabi nga ng iba, wala tayong madadala sa hukay pagdating ng ating kamatayan. Opo. Lahat ng ating inipon, walang ibang pupuntahan. Makikinabang yung naulila mo dahil kung buhay pa sila, magagamit nila. Pero ikaw napatay, hindi mo na magagamit yun. Kaya nga tayo, wala din mong tradisyon sa Biblia na pagpatay ka, dapat may tangan-tangan ka sa lapi. Merong ganun na pinapahawak talaga, literal na hawak yung para may baon. Salapi na may baon. O di kaya, gaya ng kaugalian ng mga sinaunang Ehipsyo, yung mga paraon nila, yung mga yaman nila isinasama dun sa kanilang arsopagus, yung kanilang ataol. Hindi ho madadala yon sa kabilang buhay ika. Patay ka na, anong pakinabang mo dun? Dahil lahat ng yan, may hangganan. Hanggang dito lang yan sa lupa. At kung ipaliwanag yan ni Apostol Pedro, basahin po natin. Narito. 3:10. Datapad darating ang araw na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam nakasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yan. Napakalinaw. Ang lupa at ang mga gawang nasa lupa, masusunog na lahat yan. Kaya kahit gaano karami yan, mawawala ng saysay. Alam naman natin, hindi naman natatapos ang kasaysayan ng tao sa mundong ito. Meron pa pong panibagong buhay. At yan magsisimula muli sa pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya kailangan po matiyak natin na kung tayo po'y makabilang doon sa mabubuhay na maguli pagdating ng Panginoon, makaharap tayo na talagang hindi kaawa-awa, kundi marangal sapagkat siya po ang Diyos na ating pinaglingkuran. At hindi natin ipinagpahuli sa ating pinapahalagahan ang paglilingkod sa Kanya habang tayo po ay nabubuhay. So sana maging malinaw sa atin at maging pagpapala ang turo na yan ng Biblia. Opo. Balikan natin si Brother Angelo sa kanyang pangalawang awitin for today. Pamagat ng kanyang awitin, ako'y kasama mo. Kapayapaan pong muli sa aming mga taga-subaybay. Nais ko pong ibahagi na ang kasunod ko pong ihahandog na likhawit ay magpapaalala po ng pagmamahal at pangako ng Diyos na sa bawat suliranin at sa paglalakbay natin sa buhay, hindi po tayo kailanman nag-iisa. Sa bawat luha, sa bawat panalangin, may mga kapwa tayo na handang dumamay at higit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Iniaalay po namin ang awit na ito para sa inyo na aming taga-subaybay sa programang ito. Sana po ay maging inspirasyon ang awit po na ito sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa. At hopefully ay makasama din po namin kayo sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng kabanal-banal ng Iglesia. Narito po ang handog na likhawit na Ako'y Kasama Mo. Ako'y kasama mo sa bawat kalungkutan mo. Ako'y kasama mo sa mga nararanasan mo. Narito ang aking bisig, handang tulong sa iyo. Ako'y kasama mo, anumang pagdaanan mo. Ako'y kasama mo sa hapis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo.
maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Pagdaanan mo, ako'y kasama mo sa hapis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Minsan pa'y alalahanin mong may Diyos na nagmamahal sa'yo. Hinihintay lamang niya pagbabalik mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi sa tabi mo. Kapatid ko, naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Lalagi lamang sa tabi mo. Salamat, kapatid na Angelo, sa inyong natatanging awitin. And we will be hearing from you again soon. Nararanasan ba ng tao, kapatid na Yushel, ang pagiging buhay ng Diyos? Yan, mga contention ho kasi ito ng mga ateista, kapatid na Yushel. Wala talagang Diyos. Siyempre, dito, para sa kanila, if God is non-existent, siyempre, walang umiiral na Diyos. Walang buhay na Diyos. Pwede rin sabihin, paano mahayag sa tao ang pagiging buhay ng Diyos? Parang gano'n, ang ibig sabihin niya. Di basahin natin kung paano nararanasan ng tao ang pagiging buhay ng Diyos. Opo. Roma 1:20, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ang sanglibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkatan to sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang maidahilan. Yan. Napakalinaw naman eh. Ang Diyos hindi nakikita, pati yung kanyang mga bagay na nagpapakilala kung sino siya. Pero
kung tayo po'y magmamasid sa ating paligid, lahat ng mga bagay na yan siya may gawa. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nakikita mo ang gawa ng Diyos. Kaya, meron ka bang maituturo na pinagmula ng mga bagay na yan, kundi ang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay? Kaya sa tao na talagang nag-uunawa at nagmamasid na mabuti sa pagtanggap ng mga katotohanan ito sa mga bagay na nakikita natin sa mundo, nahayag sa atin na totoong may Diyos na umiiral. Hindi po parang nagkataon lang ang mga narito sa mundo. Opo, parang incidental lang na nangyari. It just happened na walang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng lahat ng. Hindi po gayon. Mga kaibigan, at kahit ang siyensya hindi maitatanggi na there is really an existent God behind all this. Itong mga nakikita po natin. Pinatotohanan din ng siyensya yan. Merong mga pagsasaliksik na posible ba na umiral ang mass o ang pagkakaroon ng pag-iral ng isang bagay sa pamamagitan ng isang makapangyarihan. Opo, pinatotohanan ng siyensya yan. Gumawa sila ng eksperimento mula sa wala na talagang sisidlan na walang laman. Nagkaroon ng pag-iral ng bagay dahil may kapangyarihan mula sa labas, sa ikala ng eksperimento, na nakalikha sila, nakapag-produce sila ng bagay. So, ito'y nagpapatotoo na doon, merong makapangyarihan, na nasa likod ng lahat ng ito, kaya umiiral yan, dahil nandun siya. Siya ang may gawa, makapangyarihan sa lahat, siya may gawa ng lahat na nakikita natin. At siyempre, tayo mga tao, gawa ng Panginoon. Buhay ang Diyos. Opo. Hindi pwedeng sabihin ng tao, halimbawa, yung nauuso ngayon, dati ang kalamansi, para makapitas ka ng bunga, medyo kailangan matangkad ka ng konti. Ngayon, kahit bata, pwede nang makapitas ng kalamansi. Kasi nakaka-imbento sila ng maliit pa, may bunga na. Di ba? Yun ba, pwedeng sabihin ng tao, magaling ako kaya nagawa ko yan. Ang ginawa lang niya, yung, grafting. Grafting. Pero yung nagpatubo ng ugat noon, nagbigay ng buhay doon, siya ba? Hindi, siyempre. Opo. Dahil sinabi ni Pablo yun, ang nagtanim, ikaw. Nagpasibol niya na ang Diyos. Ang nagpabungan niya ay ang Diyos. Hindi naman yung parang minental mo, inisip mo, umusbong ka. Hindi ho gano'n, walang kapangyarihan kayo ng tao. Ang Diyos, merong umiiral na Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. Kahit nga yung butil ng munggo, para maging toge, tao ba gumagawa nun? Puro pagkain ho naisip niyo. Opo, siyempre, yung lahat ng mga yan na nakikita nga po natin, patotoo yan na umiiral ang Diyos. Ngayon, dun nga sa tao, yun ang tanong paano mo mapatutunayan? Yun mo, yung kalikasan mismo. Ngayon doon sa nag-iisip, bakit parang hindi natutupad yung mga panalangin ko, hiling ko sa Kanya. May mga ganun na isip niya. Kung talagang umiiral kang Diyos, bigyan mo ako ng ganito. Hindi ho ganun ang konsepto ng paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos may pagpapasya na hindi natin abot pa. Maraming konsiderasyon bago ibigay sa iyo yung kahilingan mo, at may perfect timing po siya kung kailan niya ibibigay. Hindi ka karapat-dapat o hindi ka pinapansin. Umiiral ang Diyos, ibibigay niya na may kasapatan o higit pa sa iyong inaasahan ang hinihiling mo sa Kanya. Kaya katotohanan po yan, kahit sa ating buhay mismo. Sabi nga ng Panginoon, sino sa atin ang makapagdadagdag ng kahit isang segundo lang sa ating buhay? Tayo gaya ng isang singaw, di ba? Ganun lang ating kalagayan. Pero hanggang ngayon, buhay tayo, hindi sa sarili natin yan. Yan po ay gawa ng Diyos. Pagka po hindi na tayo binigyan ng Diyos ng hininga, yung hininga ng
ng buhay, Opo. wala na. Paalam na kay Mundong Ilaw. Matandang kasabihan niya, baka hindi maintindihan. Kahit ako di ko naintindihan, Ate Opirula. Paalam kay, Kay Mundong Ilaw. So, paalam Earth. Sa mga millennials ngayon. Kaya tandaan po ninyo, sampalatayanan po natin yan. Huwag po tayong padala sa mga pilit na sabi nga ni Apostol Pablo, sumisikat sa matulis. O kaya lumalaban sa liwanag na kailanman na hindi pwedeng sagkaan dahil yan ang Diyos. Yan ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hanggang dito po muna ang ating pagtugon sa inyong mga katanungan. Sa bahaging ito, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos. Kaalinsabay nito ang patuloy na pagdulog sa Kanya para po sa ating mga kapatid, maging sa inyo po na aming mga taga-subaybay sa programang ito. At ito po ay sa pamamagitan ng ating kasama sa paglilingkod sa inyo, ang ating ginagalang, minamahal na isa sa mga elder sa iglesia, isa sa mga presbitero, kapatid na George Quirino, kapatid na Gabriel. Opo. Tayo po'y manalangin. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Dakila ka at ikaw ang tanging makapangyarihan sa lahat. Umiirag kang totoo sa aming buhay. Sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay, naroon ka, nakabantay sa mga aganapan sa lupa, sa individual mang pag-iral naming mga tao, ay nakasubaybay ka at gumagawa ka ng mga kaparaanan sa ikabubuti namin ng mga nagsisisampalataya sa iyo. Lakip nitong panalangin ay ang pagtatagubilin sa mga may tanging paglapit sa iyo, sa makatwid sila na nasa kalungkutan, dinadalaw ng sari-saring pagsubok, mga karamdaman, at marami pang iba. Amen. O Diyos, alwin mo sila ng banal mong Espiritu, lalo na sila na nagdadalamhati, nakaranas ng maraming kalungkutan, naulila ng mga mahal sa buhay, nakararanas ng samut-saring mga karamdaman, mga kagipitan sa buhay na ito. Amen. Panginoon, ikaw ang tanging silungan namin. Ikaw ang aming malaking bato. Ikaw ang matibay naming saligan. Kaya sa anumang pinagdadaanan namin ay nangahawakan kaming ikaw ay isa sa aming palagi. Opo. Papatnubayan mo kami, bibigyan mong o ibabalik mong kalakasan ang tinataglay na kahinaan ng aming lupang katawan, bibigyan mong lunas ang mga sakit o karamdamang dumadalaw sa aming mga lupang katawan din, at bibigyan mo ng tugon ang mga problema namin at matatagpuan namin ang mga sakot dito at makatatawid kami sa lahat ng ito, at ipinapangako namin na ang lahat ng ito matapos naming malagpasan ay itong labi ay muling magbibigay pugay sa iyo. Maglalakip kami ng tinig at isang kaluluwa kaming magsasabing purihin ang iyong pangalan, pasalamatan ka sa buong panahon ng aming mga buhay. Amen. Alalahanin mo ang kinakasangkapan sa pangangaral ng Ebanghelyo mula sa yaong mga nasa kapayakan ng ministeryo. Opo. Hanggang doon sa binigyan mo ng mataas na pananagutan sa iyong kabanal-banalang iglesia. Patnubayan mo kaming palagi, anuman ang sinasalungan naming mga hamon sa pagsusulong ng pangangaral na ito. Ang lahat nawa ay malagpasan namin sa tanging layuning maitanghal ang iyong iglesia at ang kadakilaan ng iyong malinis at marangal na pangalan. Amen. Kami po ay lubos na nagkakatiwala na dinirinig mo ang panalangin ito. Ito ay aming hiling sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Soon, magkakaroon tayo ng marami pang expansion sa pangangaral na ito. Mayroon din po tayo pala, may mention ka na rin, yung format na parang podcast. Yan, sina kapatid na JL at kapatid na Ebiasa sa ibang platforms at sa iba't iba pang social media platforms. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel.
at kapatid na Yusiel. Ang panalangin po namin magkakapatid sa kabanal-banalan Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay, ibis pa.